We are so back sa aming Season 5 ender. Ito po si Arwen Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maludita. Hi, this is Alex Brosas. And yes, this is the TT Show. Ang Taraya na Talakayan Showbiz Edition. Pardon me at bigla ako nag-off shoulder kasi nga pag-uusapan namin ngayon si Paolo Abilino at ang kanyang patok na patok at katakam-takam na dad bod na nakikita ngayon sa teleserye version ng Linlang. Mare, ikaw ba? Bet mo ang dad bod ni Paolo? No? Why? I don't like daddies, hello! Ay, talaga na? Oo, di ba? Ah, Hello! Di ba? ako bet na bet ko yung dad bod niya. Lalo na yung eksenang unang-uno sila nakita ni Juliana at nag-make love sila. Yung hubad kung hubad ka dyan si Paolo. Panginoon. Ayan. Ganyan. Ang nangyayari sa akin. Pag nakakita ko na lalaki na may dad bod, for me, men with dad bods are sexier. Yes. Kasi ang tunay na lalaki, walang abs. So, ding, pag ang boyfriend mo obsessed na magka-abs, diet ng diet, gym ng gym, bakla yan. I don't have a boyfriend like that. Not even Jason. Hello. Si Jason bordering on the dad bod, no? Kaya huwag kang umarke na ayaw mo ng dad bod. Bordering, pero hindi pa dad bod, ano? Hello? Ibig sabihin nga, si Hindi, Jason rin, papunta pa lang. totoong lalaki. Again, inuulit ko. Wala na akong pinatunan na hindi totoong lalaki, no? Hello? Talaga? Meron. Ha? Parang meron. Wala, no? Excuse me, no? Pwede ba? Di ba merong vlogger na nagparamdam dati sa jowa-jowaan mo? Oh, hindi sa akin yun. Hindi pa sa'yo yun? Hindi, sa kanya, hindi, wala akong jowang vlogger, ano? Hindi nga yung vlogger. Oo nga, namunti kong sapukin. Oo. Kahit malaki siya sa akin, day, nako. Kasi odang yung tablet ko din, magkabasag-basag, ano? Basta yung vlogger, dad bod din. Ha? Dad bod din yung Yung vlogger. vlogger dad bod. Yung jowa ko, di man dad bod yun, eh. Chabilita nga, eh. Diba? Yun. Dad bod din yun, siya Hindi. bilite. Okay. Ang isa pang gusto namin, the reason why we are talking about Paolo Abilino is because sa kanyang official Facebook page, nagsulat siya ng kanyang message or parang reaction or arya sa magkamatay ng isa sa taong tumulong talaga para bumongga ang kanyang karera, lalo na nung lumipat siya sa ABS-CBN. And we are talking about Sir Deo Edrenal, the head of Dreamscape. And we all know, Sir Deo Edrenal po ay namatay recently at ang dami-daming magagandang salita na sinulat si Paolo sa kanyang message sa Facebook kung paano siya tinulungan ni Sir Deo kasi sa kwento niya doon parang he was this young man na pumunta sa kabilang network na may bagong anak na hindi niya alam ang kanyang gagawin. As si Sir Deo has been very patient with him, offering him the best of roles at na-enumerate niya ng mga roles, projects, parang 15, no? Or more. Yeah. 15 projects ang pinagkatiwala sa kanya ni Sir Deo Edrenal. At ang maganda pa sa sinulat ni Paolo, kitang-kita mo talaga ni yung mama, sincero sa kanyang pasasalamat sa guidance at tutelage ni Sir Deo Edrenal. Ikaw ba, Mare, have you met Sir Deo personally? Nagkayo kayo ng conversation when he was still alive? We never had any conversation. Oo, pero from time to time, pag nagkikita kami, he says hi. Oo, ganun lang. Ganun lang siya. Ganun lang. Because I was... I don't remember being formally introduced to him. Pareho tayo. Oo, di ba? Oo. Parang ano lang. I think the last time we saw him was, I'm not sure, senior high press con ba or fractured. Basta he was there in the Tolfi Theater Ano yun? Senior high? Hindi ko alam kung but I think that was the last time we saw him. But senior high? Senior high. Basta or earlier. It's in Studio 10, senior high. Oo. Hindi sa Dolby Theater. Basta nandun siya. He said hi to the press people. Tapos, I also remember, pag Dreamscape press conference, laging binabate ni EJ. Sir Deo. Ina-acknowledge. Ina-acknowledge siya. Kasi talagang, he's like the ringmaster of Dreamscape. At siya ang dahilan, ang legacy hindi makakalimutan, basta tatak Deo Edrenal at tatak Dreamscape, #1, powerhouse casting. Yeah.
Diba? Magandang Talagang story. combination ng mga taga-teatro, taga-television, seasoned actors, mga baguhan. At sa mga shows, sa powerhouse casting na yon, isa yon sa mga nakapagturo kay Paolo Avellino at iba pang mga laki na isasalang sa mga dreamscape projects kung paano maging mahusay sa pag-arte. Narrative, bago lagi ang kwento. Yeah, tsaka Bago, exciting, at never talagang been never been tawag dito. Never been discussed in any of the Oo. Saka ang maganda pa doon, hindi nag-scrimp sa production values. Yeah, oo. Talagang gusto nyo ng action scene, gusto nyo ng parang epic feel, gusto nyo ng kung ano-ano Kasi mga siya rin sa bagay. probinsyano and Batang Quiapo. Oo, di ba? Yung parang all the best shows that ABS-CBN, napanood lang kasi sa ABS-CBN, normally, tatak Dreamscape yon. Oo. Siya ang number one na supplier ng mga number one shows, Oo. di ba? Talagang walang tatalo. And I understand where Paolo Avellino is coming from kasi parang, parang mentor niya no? Yeah. Si Sir Deo. It's very lucky. Diyos ko, naka-15, projects, Oo. in the span of how many years? But I don't know how many Diba? years. Pero, At saka you've been given a chance to work with the great Best. actors, with the best actors, best directors, actress. best actors, Oo. best actresses. At in fairness naman to Paolo, every project that he does, humuhusay talaga siya. Pero he was not mahusay before When oo. started. When he Talaga, started. ang laging comment nung kay Paolo, di ba, parang walang expression yung mata. Di ba, parang Walang patay na. It took a while. Kasi Diba? parang soulless siya Oo. mag-perform dati. Oo. Parang ano lang, petics lang. parang itong taong to, may parang minimorya lang yung ginagawa niya lang yun. Tapos Simply because- min-out lang. Ganun lang. But after a while, siguro, Nagkaroon ng emotion. after 5 major Nasampal ba projects. siya sa teleserye? Kaya gumaling? Charot! Hindi. Marami na siya. Basta ako nagalingan ako sa kanya when General's Daughter na. Doon ako nakakita ng, ang laki na ng improvement sa General's Daughter. Tapos, laki-laki lalo rin ng improvement niya sa Marry Me, Marry You. With Janine. Oo. And of course, iba naman talaga siya sa Linlang. Pinaka-naiba niya yung Oo. Kasi di The ba, best. this episode na dad bod siya, na parang oily-oily, ang greasy-greasy ng buhok, may balbas, he worked hard to gain that poundage. Yeah. Di ba? And to lose it anyway sa And mga episode. After a long run in the nearest future, talagang kahit siya, he admitted na natakot siya for himself, di ba? Dahil ganun kalaking weight, I think yung 200-pounder siya, di Yeah. ba? Biglang kailangan niyang pumayat at maging svelte kasi nga boxer siya kunyari. Oo. Di ba? Parang So it took a toll on him, not Parang- only emotionally, but physically, to give justice to his role. Parang as there is a Victor. physical transition Oo. necessary to make his role effective. Oo. Diba? And Parang- believable. Oo. Ganun ang di ba, kinento ni, sino ba yung director, na yung mataba siya, so nagpapayat siya, so ang taping niya, hindi masyadong maaga para Oo. siya, makapag-exercise pa siya. Makapag-shed ng pounds. Oo. So he Diba? was doing two things at almost the same time, di ba? At doon mo makikita talaga ang kanyang commitment to his craft. Oo. Di ba? That is what I admire about Paolo. May may discipline, di ba? Kasi ibang petex-petex, wala akong pakialam, chuchu, Oo. no? Siya hindi, may discipline siya. Kasi I remember also a story of a late great actor, si Jay, the great Jay Ilagan. Laga na. When he did Soltero, nag-gain talaga siya ng weight. Nagpag-gain talaga siya ng weight. Kaya lang, ang problema ng pagka-gain ni Sir Jay ng weight, hindi niya natanggal. Na-maintain niya yung kanyang pagiging hefty. Di ba kaya biglang, after a very Kumonti good ang performance project. ng Soltero, kumonti ang project, tapos parang naging sidekick na lang siya. Ang galing Pero ang nun. galing-galing nung My umarte. God, si Ang Ma'am G. advantage kasi nga is kasi in a way, relatively, bata pa si Paolo. Kaya niya pang magpapayat. Diba? Hindi kagaya nung ni Jay when he did Soltero, I think he was already almost nearing his late 30s. Si Jay Ilagan, a natural actor, Oo. kahit na anong role ang ibigay mo. My Si Jay God, Ilagan iba is, siya. is something else na nakakahinayang na itong henerasyon na to, hindi siya napanood. Ay, oo. Oo. Nako, you will miss half of your life. Oo.
from J. Ilagan, isa pa na Dido Fernando. Dido Fernando. Oh my God. Kasabay na the late, Oo. isa pang the late Ronaldo Valdez. Oo, di ba? Buti na si Ronaldo na-meet siya pa. Ay, isa pa hindi niya pa napapanood. Si Vic Silayan. Ay, the master naman yun. My God, iba yun. Kung si Vic Silayan Ay, po, Diyos ko. hindi maagang kinuha, Oo, ay, Diyos ko. baka siya ang nasa ang probinsyano at hindi si Sir Eddie. Oo, ang galing nun. Iba, Iba yun. yun. Tahimik lang, pero, Oo, diba? diba? Parang, Remember wow. Kiss of Mata? Oo, Ay! talagang yung pataas na. Diyos ko. Oo. And on that note, Paolo, with your dad bod, I so love you. Ay! Ito po si Alvin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hello, this is Alex Brosas na hindi na pwedeng magganon kasi isinolo na ni Alvin. Tara! This is the TT Show, ang taray na talakin showbiz edition.